buhay. Natigilan si Yugang sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya inaasahang maririnig ito sa isang magandang babae habang si Pung Chon ay nangitim ang mukha at napapakagat ng ngipin sa inis na kinuha ang kanyang sandata. Kasunod nito ay ang mabilis niyang paglukso papunta sa babae habang daladala ang kanyang espada at nang gagalaiting nagsasabi na siya ay walang galang. Gayunpaman hindi ito alintana ng magandang dalaga at kaagad lang na ginalaw ang kanyang kamay habang may ngiting nagsasabi na siya ay manahimik at mamatay na lamang. Ang kanyang ginawa ay nagpalabas ng 2 hugis bilog na umiikot na mga sandata na kaagad na nakaabot sa sumusugod na si Pung Chon sapagkat mabilis ang kanyang naging reaksyon kaya nagawa nitong mahati ang isa. Ngunit habang ito ay nasa kanyang harapan ay ang biglang pagsulpot ng isa pang natitirang sandata sa kanyang likuran. Mabilis itong napansin ni Pung Chon kaya dali-dali siyang nakatalon para ito ay maiwasan. Kung saan pagkatapos nito habang siya ay nasa itaas ng ere ay ang pagsugod niya dito habang nagbabaga ang kanyang mga mata at angat-angat ang kanyang espada. At nang siya ay makalapit ay ang kanyang pagtusok sa butas nitong umiikot na bagay at ang mabilis niyang pag-ikot sa ere upang ihagis ito pabalik sa batang babae na siyang kanyang labis na ikinabahala kaya kaagad siyang humiga sa sahig para ito ay maiwasan. Dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip ay dumaan lang itong bagay sa kanya at tumama sa pader na siyang naglikha ng malaking pagsabog. Napapansin ang napakalaking butas na gawa nito, nagalit ng husto ang babae at pasigaw na nagsabi na ito ay isang kalapastangan. Sapagkat bigla na lang siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan dahil sa biglang paghawak ni Pung Chon sa kanyang ulo at may seryosong mukha na pag-utos sa kanyang tumigil. Gayunpaman ang magandang babae ay pinagtawanan lang siya at natanong kung ganoon ba ang kanyang inaakala. Samantala bigla na lang napalibutan ng mga bandido ang ating bida at nag-utos ang isang lalaki kay Pung Chon na alisin nito ang kanyang kamay sa batang dalaga, dahil kung hindi niya ito gagawin ay mapupugutan ng ulo ang ating bida. Nakikita itong panganib, napasigaw si Pung Chon sa pag-aalala para sa kanyang Panginoon. Habang nakangiting na tanong lang ng magandang babae kung naiintindihan na ba nila ngayon ang sitwasyon o di kaya ay gusto nitong makita ang nilalaman ng ulo ng batang lalaki. Dahil sa kanyang sinabi ay napatawa ng napakalakas ang mga bandido habang si Yugang ay napakagat sa kanyang ngipin sa tindi ng pagkainis. Kasabay ng pagtawag niya sa mga ito bilang mga bastardo ay ang pagpapalabas niya ng mga nagliliwanag na bagay na nakatago sa kanyang damit. Kasunod nito ay ang paggamit niya ng kanyang teknik na tinatawag na Silver Soul Slash, na siyang nagpalabas ng mga maliliit na kutsilyo na mayroong manipis na sinulid para kaagad na saksakin ang mga bandido na nakapaligid sa kanya, kung saan ang mga kalalakihan na natamaan nito ay mabilis na napaubo at natumba sa sahig. Nakikita itong pangyayari, ang mga natitirang bandido ay napuno ng pagkabahala. Kaya walang pag-aalinlangan ng mga itong tumalon papalayo habang ganoon din ang ginawa ng ating bida para makagawa ng distansya sa kanila. Maya't maya pa ay ang kanyang paglapag sa sahig, kung saan habang nakapalibot sa kanya ang mga lumilipad niyang kutsilyo ay isinaad niya na hindi man lang ito naging ganoon kahirap. Natuwa si Pung Chon at may malaking ngiti na napasabi na ito ay gaya ng kanyang inaasahan sa kanyang Panginoon dahil ito ay napakahusay na Silver Soul Slash. Subalit na inis lang ang ating bida sa kanya at pasigaw siyang pinagsabihan na hindi ba't sinabi nito na manghingi siya ng patawad sa simula pa lamang at natanong sa kanya kung bakit hindi siya marunong makinig. Nauunawaan na hindi nito sinunod ang utos na nanggaling mismo sa demonic cult leader, kaagad nitong hinampas ang kanyang ulo sa sahig kasabay ng ulo ng magandang babae na kanyang hawak at muling nagsabi na hindi niya ito kailanman hihinto, pero naiinis lang siyang inutusan ni Yugang na ito ay kanyang itigil ngayon din. Napasabi naman itong magandang babae na namumula ang noo at may ngiti sa kanyang mukha na silang dalawa ay tunay ngang mga baliw, at hindi siya karaniwang natatalo sa ganitong bagay pero silang dalawa ay talagang kakaiba. Napatawa naman ng napakalakas ang mga bandido sa kanyang sinabi subalit natuon lang ang atensyon ni Pung Chon at ni Yugang sa kanya. Kasunod nito ay ang biglang pag-angat ni Pung Chon ng kanyang kamao habang inaalis ng ating bida ang kanyang tingin papalayo kung saan pagkatapos nito ay maririnig ang napakalakas na pagsigaw nitong babae sa buong paligid ng kabundukan. Makalipas ng ilang minuto pagkatapos ng maraming kaganapan ay napagdesisyonan ng ating bida na maligo. At habang siya ay nasa malaking banyera na gawa sa kahoy, napasabi siya na ang Jianghu ay sadyang isang lugar na hindi mo mahuhulaan.
Naaalala ang patuloy na pagmumura nitong magandang babae habang siya ay pinagsusuntok ni Pung Chon. Umaasa si Yugang na ito na ang kanilang huling pagkikita at sana ay hindi na muling mag-cross ang kanilang landas. Maya't maya pa pagkatapos nitong maligo at magbihis ay nagpatuloy siya pabalik sa kanyang kwarto, ngunit habang siya ay naglalakad sa pasilyo ng gusali ay naisip niya na sobrang dami nang nangyari sa isang gabi lamang kaya kailangan niyang magpahinga. Gayunpaman hindi pa rin siya makapaniwala na ang batang dalaga ay inalok ang sarili niyang kwarto. Papasok sa silid, hindi siya umasa ng husto sa maliit na gusaling pinagtataguan ng mga bandido pero sa kabila nito ay mayroon ito ng lahat ng kanyang kailangan. Kagaya ng isang magandang litrato, isang mabangong kandila na nagpapakalma sa isip at katawan, at ang pinakaimportante sa lahat ay ang malambot na higaan na mabilis siyang humiga habang nagsasabi na ito ay ang definisyon ng kasiyahan. Iniunat ang kanyang mga braso sa tabi, mayroon siyang bigla na lang naramdamang matigas na bagay kaya napaisip siya kung ano ito. Napalingon naman siya sa kanyang tabi at dito ay nakita niya ang dalaga na hinahabol ang kanyang hininga na napapakagat sa kanyang ngipin sa galit. Sa tindi ng pagkagulat ni Yugang ay napatalon siya paalis sa higaan at kaagad niyang tinawag si Pung Chon na mabilis namang dumating sa labas ng pintuan habang nagtatanong kung siya ba ay tinawag nito. Kaya itinuro ng ating bida ang ngayong nakagapos na magandang babae sa kanyang higaan at pag-alit siyang pinagsabihan na papaano niya itong magagawa sa isang batang dalaga. Ito'y sinagot ni Pung Chon na hindi ba't nagustuhan niya itong babae, kaya kung may magugustuhan ng kanyang Panginoon ay iaalay niya itong lahat para sa kanya. Sapagkat pinagsabihan siya ni Yugang na huwag siyang mag-alay ng kahit ano, at nagustuhan niya itong babae sa una ngunit ito ay nagbago noong nagsimula itong magmura. Nagsabi naman itong patuloy na nakagapos na babae habang sumisitsit sa pagitan ng kanyang mga ngipin dahil hindi nito maigalaw ang kanyang buong katawan, na ang mukha ng ating bida ay hindi masama at nag-utos sa kanya na lumapit. Kaya napamura na lamang ang ating bida sa pagkainis. Kasunod nito ay ang pasigaw niyang pag-utos kay Pung Chon na maririnig sa buong gusali, na tama na ang bagay na ito at pakawalan niya ang pressure point ng batang dalaga. Makalipas ng ilang minuto, malayang naigagalaw ang kanyang katawan at naalis sa pagkagapos, napahawak ang batang babae sa kanyang leeg. Nang bigla na lang tinawag ng ating bida ang kanyang atensyon at nagpakilala sa kanya kasabay ng pagtanong nito ng kanyang pangalan. Nagpakilala din ang magandang babae ng kanyang pangalan na si Son Yakran at natanong sa ating bida kung siya ba ay anak ng isang tangang mayaman. Naging tahimik lang si Yugang at ikinalat ang kumot sa sahig habang napapasabi sa kanyang isipan na ito ay nakakainip dahil ang alam lang nitong babae ay magmura, at nagsabi na siya ay napapagod kaya sila ay matulog na lamang. Sinagot naman siya ni Yakran ng may pang-aakit na boses at inaalis ang kanyang damit na ito ay kanyang hahayaan dahil ang pakikipag-usap ay pag-aaksaya lang ng oras. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi, natatarantang ipinaliwanag ni Yugang na hindi ito ang ibig niyang sabihin at sila ay matutulog ng magkahiwalay dahil siya ay napapagod. Sapagkat tumalikod at nilingon lang siya ni Yakran ng may dismayadong mukha at isinaad na ang mukha nito ay disente pero dahil nakikita nitong tumatanggi siya sa isang magandang babae, marahil siya ay isang bakla. Nalabis na ikinagalit ni Yugang kaya napakagat siya sa kanyang ngipin sa pagkainis. Kasunod nito ay ang paghakbang ng ating bida papalapit sa kanya kaya nagpalabas si Yakran ng masamang ngiti dahil nahulog ito sa kanyang patibong. Ito ay dahil sasamantalahin niya ang kahinaan ng ating bida sa pagiging lalaki at papatayin siya ng walang awa. Nang makalapit si Yugang ay pumunta siya sa likod ni Yakran at inabot ang kanyang dibdib kaya nagwawaging napatawa ang babae sa kanyang isipan. Pero hindi ito ang kanyang inaasahan dahil bigla na lang idinikit ng ating bida ang kanyang dalawang kamay ng napakahigpit. Kasunod ay ang kanyang pagbuhat sa babae at ibinagsak ito sa sahig habang pasigaw na nagsasabi na may lakas loob itong tawagin siya na isang bakla. Sapagkat hindi pa ito ang katapusan dahil makalipas lang ng ilang sandali ay ang pagtalsik ng natitigilan na si Yakran palabas sa gusali habang pag-alit na nagsasabi si Yugang na siya ay umalis dito ngayon din. Nakikita itong kaganapan sa labas, may tuwalang na isinaad ni Pung Chon na ito ay gaya ng kanyang inaasahan sa kanyang Panginoon. Hindi magawang makatulog sa kalagitnaan ng gabi ay pumunta tayo sa isang talon sa gitna ng kagubatan malapit sa gusali. Dito ay makikita natin ang ating bida na ngayon ay nakatayo sa isang malaking bato. Napapaisip na mukhang hindi na siya makakatulog dahil sa isang baliw na babae, natanong niya kung ang Jianghu ba ay napupuno ng ganitong klaseng mga tao. Naunawaan niya naman na ang pinakadelikado sa lahat ng mga ito ay si Pung Chon,
Ito ay dahil ang bastardong ito ay walang kahirap-hirap na nasasangga ang lahat ng mga pag-atake ng kanilang mga kalaban. Habang patuloy na napapaisip sa bato ay pansin nito ang pagdaan ng isang isda sa tubig, kaya mabilis ang kanyang naging reaksyon sa pagpapalabas niya ng pag-atake gamit ng kanyang nakatagong kutsilyo ngunit ito ay nagmintis. Pero kaagad niyang ginalaw ang kanyang mga daliri para pasundin ang kanyang sandata na siyang tumama sa isda. Sapagkat habang tinitingnan nito ang kanyang refleksyon sa tubig, naisip niya na kung siya ay mananatili sa Jianghu nang may ganito lang na kakayahan, walang dudang nakatakda siyang mamatay sa isang malagim na paraan. At ang isang tao na makakagawa nito ng kahit anumang oras sa kanyang tabi ay si Pung Chon, at hindi lang ito dahil kahit na ang demonic cult ay sinusubukan din siyang patayin. Habang pinagmamasdan ang kanyang palad ay naisip niya na ang buong Jianghu ay pinaluhod ng kanyang ama pero ang tinuro lang nitong teknik sa kanya ay ang Silver Soul Slash. Sa galit ay napapiga siya ng kanyang kamao at natanong kung bakit. Nang bigla na lang siyang kinilabutan, kaya dali-dali nitong tiningnan ang refleksyon niya sa tubig at dito ay pansin niya ang isang anino ng hindi malamang tao na nagtatago sa isang puno. Mabilis siyang lumingon papunta dito para tukuyin kung sino ito. Pero bigla na lang itong nawala na parang isang bula sa ere. Sapagkat naramdaman nito ang matinding hangin sa kanyang likuran. Nalalaman na ito ay papalapit sa kanya, sa pagkabahala ay dali-dali niyang ipinalabas ang kanyang kutsilyo. Nakikita itong tao na mararating na ang kanyang kinaroroonan, mas nabahala ang ating bida pero ang lumabas lang dito ay si Pung Chon na nagsasabi sa kanyang Panginoon na gumiginaw na ang gabi kaya sila ay bumalik na sa loob. Sa gaan ng kanyang loob ay natumba si Yugang sa lupa at napasabi na lang na mabuti at si Pung Chon lang ito. Naisip naman ito habang nanginginig ang kanyang mga kamay kung nakakaramdam ba siya ng tensyon nang hindi niya namamalayan, at kaagad na nagutos kay Pung Chon na siya ay umupo sa kanyang tabi. Subalit sinagot lang siya nito na mas gusto niyang nakatayo. Gayunpaman nagpumilit si Yugang na mayroon siyang gustong itanong sa kanya kaya siya ay umupo. Napatingin naman sa kanya si Pung Chon ng ilang segundo, at makalipas ng ilang sandali ay ang kanyang pagsunod sa kanyang utos sa pag-upo nito sa harapan ng ating bida. Isinaad ni Yugang na ang kanyang ama ay hindi siya kailanmang pinayagan na matuto ng mga basic technique sa pag-atake, at sa lahat ng mga martial arts, tanging ang Silver Slash Soul lamang ang pinayagan nito para kanyang pag-aralan at paghusayin. Ngunit sa kabila nito ay itinalaga pa rin siya nito bilang pinuno ng demonic cult kaya nagutos siya kay Pung Chon na ipaliwanag nito kung bakit at ano ang iniisip ng kanyang ama. Sinagot siya ni Pung Chon na ang Silver Soul Slash ay hindi isang mahinang martial art at nagtataglay si Yugang ng inner profound strength. Sapagkat nagsaad ang ating bida na ang paggamit lamang ng panloob na lakas ay hindi kayang mangibabaw sa Jianghu lalo na sa demonic cult, kaya muli niyang natanong kung bakit hinayaan ng kanyang ama na matuto lang siya ng teknik na Silver Soul Slash. Ibinaba ni Pung Chon ang kanyang titig, at sinabi na ito ay dahil dapat ang ating bida na maging pinakamahusay na martial artist. Hindi nagbibigay kabuluhan sa kanyang sagot, biglang napatayo ang ating bida sa kanyang kinaroroonan at ginalaw ang kanyang isang kamay papunta sa kanyang likuran sabay sabi na anong kalokohan ang pinagsasabi nito. Dagdag pa nito na talaga bang iniisip niya na makakaya niya na maging pinakamalakas sa Jianghu sa ganito niyang kalagayan ngayon. Ngunit sinagot siya ni Pung Chon na ang kanyang hinahanap ay wala sa loob ng demon cult at hindi pa ngayon ang tamang oras kaya ito lang ang masasabi niya sa ngayon. Dahil dito ay napakagat na lang si Yugang sa kanyang ngipin sa galit at nagsabi na siya ay isang bastardo. Gayunpaman nagpakiusap lang si Pung Chon na siya ay pumasok na sa loob para magpahinga dahil kinabukasan ay kinakailangan nitong umalis para pumunta sa main base ng Green Forest Bandits. Hindi naiintindihan ang sinabi nito. Napaturo si Yugang sa kanyang sarili at natanong kung ano ang pinagsasabi nito at kung bakit siya pupunta doon. Nasinagot lang ni Pung Chon habang hindi nagpapalabas ng kahit anong ekspresyon sa kanyang mukha na ito ay para sa kanyang pagsakop sa mundo. Dahil sa kanyang sinabi, naubos ang pasensya ni Yugang kaya sa galit ay nagmamadali siya nitong inatake ng kanyang kamao habang nagtatanong kung anong kalokohan ang kanyang pinagsasabi. Sapagkat nang matamaan niya si Pung Chon ay napinsala lang ang kanyang kamay. Kung saan habang inaangat nito ang kanyang kamay, naisip niya na ito ay isang kalokohan dahil ayaw nga niyang maging cult leader, lalo na ang sakupin ng buong mundo kaya nasaan ang kanyang desisyon sa lahat ng mga ito. Subalit bigla na lang lumapit sa kanyang harapan si Pung Chon at may seryosong mukha nitong nasabi na siya ay kanya ngayong gagabayan sa pagiging pinakamalakas kaya siya ay sumunod sa kanya.
Wala namang may nagawa si Yugang kundi ang pagpawisan ng husto habang natitigilan na humihingi ng tulong sa kanyang isipan. Kinaumagahan ay pumunta naman tayo sa gitna ng kagubatan habang mayroon tayong makikitang isang karawahe na minamaneho ni Pung Chon at sa loob nito ay si Yugang. Napapaisip ang ating bida na tunay ngang walang pakialam si Pung Chon sa kanyang gusto dahil nagawa nilang magpatuloy papunta sa main base ng Green Forest Bandits kahit na ito ay hindi niya gusto. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa isang boses na nagsasabi na siya ay mayroong isang katanungan. Ito ay si Yakran na ngayon ay puno ng mga bukol at pasa sa kanyang mukha at nagtatanong kung bakit siya nasa loob ng karawahe kasama ng ating bida. Hindi naman siya nito sinagot at napaisip lang na marahil kinaladkad siya ni Pung Chon papunta dito. Sa galit ng hindi nito pagtugon ay napapiga si Yakran ng kanyang kamao at nagsabi na siya ay magsalita, subalit pinagpatuloy lang ni Yugang ang hindi pagpansin sa kanya. Hindi ito matiis, buong lakas na pasigaw na nagsabi si Yakran na sila ay mga bastos at pagkatapos nilang kunin ang kanilang kayamanan ay gusto nila ngayon ang kanyang katawan. Dagdag pa nito na kailangan ng ating bida na maging kapantay ng demonic cult leader para makasama siya sa isang lamesa, kung saan nanginig ang katawan ni Yugang sa patuloy na pagtitimpi. Kasunod nito ay ang kanyang pasigaw na pagsabi na kung siya ay ang magiging susunod na demonic cult leader ay pag-iisipan niya ito pero hindi ito maaari kaya siya ay manatili lang sa kanyang linya, kaya napakagat na ang ating bida ng kanyang ngipin dahil hindi niya na ito matiis. Kasunod nito ay ang kanyang paglabas sa bintana ng karawahe at pagtawag kay Pung Chon kaya natanong nito kung ano ang problema. Habang tinuturo niya si Yakran na walang tigil sa pagwawala, pasigaw na nagsabi si Yugang na hindi niya na ito matiis kaya iwan na nila dito ang babae ngayon din. Kaagad namang huminto ang karawahe, at mabilis na binuksan ni Pung Chon ang pintuan. Dito ay pansin niya ang walang tigil na pagrereklamo ni Yakran habang nagsasabi na sa tingin ba nito ay kusang loob niyang papakasalan ang lalaking gaya niya kung siya ay dadalhin nito. Subalit bigla na lang siyang natahimik nang maramdaman ang paghawak ni Pung Chon sa kanyang ulo at leeg, kung saan pagkatapos nito ay maririnig ang malakas na tunog ng pagkabali ng kanyang leeg sa labas ng karawahe. Maya't maya pa ay makikita natin si Yakran na natitigilan sa kanyang kinaroroonan habang nakabaliktad ang kanyang ulo kaya nasabi ni Pung Chon sa kanyang pinagsisilbihan na ngayon ay hindi na ito magiging maingay. Gayunpaman hindi pumapayag dito ang ating bida dahil hindi ito ang problema at natanong lang sa lalaki kung ito ba ay pinipilit niya sa kanya ngayon. Naisip niya naman na kung ito ay kanyang sasabihin, marahil muling ihahampas ni Pung Chon ang kanyang ulo sa lupa para manghingi ng patawad. Pero makalipas ng ilang sandali ay patuloy lang itong nakatayo sa labas ng karawahe kaya natanong niya kung ano ang ginagawa nito at kung hindi ba siya yuyuko. Bahagya namang yumuko si Pung Chon at nanghingi ng kapatawaran pero napagdesisyonan niya na simula ngayong araw ay gagabayan niya ang ating bida ng mayroong otoridad bilang kanyang guro. Naalala ni Yugang ang kanilang naging pag-uusap kagabi at nagugulat na natanong kung ito ba ay dahil sa nangyari kahapon. Pagkatapos nito, ang kanyang bagong guro na si Pung Chon ay umupo sa harap ng karawahe at nagsabi na sila ay magpatuloy kaya ang mga kabayo ay nagsimulang maglakad, kaya napaisip na lamang si Yugang na siya ay isang bastardo. Bumaling naman ang kanyang atensyon papunta kay Yakran na ngayon ay umiiyak dahil sa pagkabaliktad ng kanyang ulo at pag-ikot ng kanyang leeg. Kaya nagtaka siya kung ibabalik pa ba ni Pung Chon ang leeg nito sa dati. Makalipas ng ilang araw ay dumating sila sa Flower Moon Pavilion at pumasok sa isa sa mga kainan. At pagkatapos nilang makakuha at makaupo sa lamesa, naisip ni Yugang habang nagpapalabas ng madilim na ekspresyon sa kanyang mukha na siya ay sobrang napagod, at salamat sa Diyos dahil binalik ni Pung Chon sa normal ang ulo ni Yakran pagdating nila roon. Kung saan naalala niya kanina nang sila ay makalabas sa karawahe ay pinagsabihan niya ang babae na hindi nito gusto ng karagdagang atensyon. Naiintindihan nitong bagay, kaagad na binalik ni Pung Chon ang kanyang ulo sa dati. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa boses ng tagapagsilbi na nagsasabi na dumating na ang kanilang pagkain. Nakikita itong masasarap na pagkain na nakalapag sa lamesa, naisip ni Yugang na matagal na nang huli siyang nakakain ng masasarap na bagay. Sapagkat napansin ito ang kahina-hinalang kinikilos ng tagapagsilbi, pero ito ay pilit lang nang ngumiti at humiling na sana ay magustuhan nila ang pagkain kaya naisip ng ating bida na marahil siya ay naghahalusinasyon lamang dahil napapaligiran siya ng mga baliw. Sa tindi ng pananabik, nagpasya siyang simulan ng pagkain. Ngunit bigla na lang hinawakan ni Pung Chon ang braso ng tagapagsilbi at nagsabi na siya ay maghintay. At habang siya ay nagpapalabas ng seryosong mukha,
Natanong niya ito kung gaano na siya katagal na nagtatrabaho sa lugar na ito. Kinakabahan siyang sinagot ng lalaki na siya ay 3 taon nang nagtatrabaho dito, kaya habang nakatitig sa kanya si Pung Chon ay natanong niya kung ganito ba siya lagi kapag nagsisilbi ng pagkain. Ang lalaki ay napalunok lang ng kanyang laway sa tindi ng takot at nanatiling tahimik. Sa galit ay inihampas ni Yugang ang kanyang mga chopsticks sa lamesa at pinagsabihan si Pung Chon na wala namang ginagawang masama ang tagapagsilbi para siya ay maging ganito. Nakalaya sa mahigpit na pagkahawak ni Pung Chon, nagsabi ng pasasalamat ang tagapagsilbi at isinaad na sa katunayan, siya ay kinakabahan dahil sa napakagandang babae na kanilang kasama. Naririnig ito, napangiti si Yakran at nagsabi na siya ay mayroong magandang panlasa. Kaya pagkatapos ang ating bida ay nagrekomenda sa kanila na magsimulang kumain, na kaagad naman ang mga itong pinasang-ayunan. Naiisip na makakakain na din siya sa wakas, nagpalabas ng malaking ngiti si Yugang at sinimulang kunin ang pagkain na nasa kanyang harapan. Bagamat hindi pa niya ito nakukuha, pansin niya ang biglang panggagalaiti ni Yakran dahil sa dumplings na nasa lamesa kaya natanong niya kung ano ang problema nito. Sinagot ito ni Yakran ng may madilim na ekspresyon na sila ay kanilang minamaliit, kaya natanong ni Yugang kung ano ang ibig nitong sabihin. Nang bigla na lang binaliktad ni Yakran ang lamesa sa galit sabay pagpapaliwanag na ang kabilang lamesa ay binigyan nila ng 7 dumplings samantalang sila ay binigyan lamang ng 6. Nagkalat naman ang pagkain sa paligid at ang isa sa pinggan ay napunta sa ulo ng ating bida, habang ang ibang mga dumplings ay nahulog sa ulo ni Pung Chon. Natitigilan sa kanilang inuupuan, si Yugang na hindi nagawang matikman ang kanyang pagkain ay binali ang kanyang chopstick sa inis sabay ng pagtawag niya sa pangalan ni Pung Chon. Habang si Yakran na nagwawala sa loob ng kainan sa pagsasabi na ipapasara nito ang gusali at tatapusin niya ang mga ito ngayon din, bigla na lang sumulpot si Pung Chon sa kanyang likuran habang ipinapalabas ang kanyang mga kamay. Kaya pagkatapos nito ay maririnig ang malaking tunog ng pagkabali ng kanyang buto na siyang pumalibot sa paligid. Makalipas ng ilang sandali ay nagpatuloy ang mga itong umalis sa gusali, at si Pung Chon ay nanghingi ng kapatawaran habang hawak-hawak ang nagpupumiglas na si Yakran na nagsasaad na silang lahat ay kanyang papatayin. Ang mga tao na nasa loob na nakita itong pangyayari ay nagtaka sa leeg ng babae at nagsimulang magtanong kung ito ba ay posible. Nang bigla na lang naabutan ng may-ari si Yugang at hinawakan siya sa kanyang balikat, nagsasabi na kailangan ng mga itong magbayad sa pagkain. Ngunit mabilis na lumingon ang ating bida, at pasigaw na pinagsabihan nitong lalaki na hindi niya ito gagawin dahil sila ay nagbigay lamang ng 6 na dumplings. Makalipas ng ilang oras kinagabihan ay pumunta naman tayo sa isang bahay na nagpapalabas ng malakas na mga kalabog. Ito ay dahil sa mga pag-atake na nagaganap sa isang miyembro ng demonic cult. Sa harap nito ay isang aninong nagbabaga ang isang mata na nagtatanong sa kanya kung ang magagawa niya lang ba ay ang makipagsabuatan sa tagapagsilbi, subalit wala nang may naisagot pa ang lalaki habang nakahandusay sa lupa at nagsusuka ng dugo kundi ang manghingi na lang ng patawad. Ang lalaking ito ay ang squad leader ng Demonic Cult Assassination Squad na si Hook Shimsu, na habang hawak-hawak ang kanyang tiyan ay nagpaliwanag na hindi nito inaasahang babaliktarin ng babae ang lamesa. Kaagad naman siyang yumuko at napapaubo ng dugo na nanghingi ng isa pang pagkakataon sa isang maliit na bata sa kanyang harapan. Tinawag niya itong Lightning Child pero kaagad niyang itinuwid ang kanyang sarili sa pagtawag dito bilang kanyang tiyuhin. At habang pinagmamasdan niya itong batang lalaki ay naisip niya na hindi siya kailanman masasanay sa mukha nito. Ito ay dahil nagmumukha pa rin itong isang bata kahit pa na siya ay lampas na sa 60 taong gulang. Bukod pa rito, ang dahilan kung bakit nito napanatili ang kanyang itsura ay dahil siya ay isinumpa pagkatapos nitong kumain ng laman ng tao noong siya ay bata pa lamang. Naiisip na manghingi ng kapatawaran pagkatapos nitong mabigo ay paniguradong ikakamatay niya. Nangako si Shimsu na sisiguraduhin niyang magtatagumpay siya sa pagkakataong ito. Kaagad namang nagpatuloy ang kanyang tiyuhin palabas sa bahay at binalaan siya na ito na ang huling beses na palalampasin niya ito dahil sa dugo ng pamilya, at siguraduhin niyang gawin ng tama ang mga bagay ngayon. Pagkatapos nito ay nagpatuloy ang kanilang hukbo papunta sa bayan. Naisip ni Shimsu na ang Dark Shadow Squad ay ang aakit kay Pung Chon papalayo hanggat sa kanilang makakaya. Kasunod nito ay ang pagtingin niya sa dalawang yin-yang twin demons habang napapaisip na silang dalawa ay sasama sa kanya para asikasuhin ang batang cult leader. Mayat-maya pa nang maabot nila ang bayan sa itaas ng mga bubong, iniangat ni Shimsu ang kanyang kamay para magpahiwatig sa mga demonic cultist na huminto.
Dito ay pansin nila ang kanilang pakay, ito ay si Yugang na ngayon ay tahimik na nakamasid sa labas ng bintana na walang kamalay-malay sa mga mangyayari. Pabalik sa mga assassin ay kinuha ng lalaki ang isang palaso sa kanyang likuran. Kasunod nito ay ang kanyang paghila dito sa tali ng pana habang pinapaalahanan sila ng kanilang squad leader na tandaan nila na ito ay huli na nilang pagkakataon.